Hello po and welcome back po sa Listeners Organist Channel. So pag-uusapan po natin ang mahalagang topic na kinakaharap ng napakaraming kalalakihan. Ito po yung tinatawag na erectile dysfunction. So sa Tagalog, hindi tumatayo si Manoy. So sa video ito, magbibigay po ako ng mga 5 tips strategies para po malunasan itong erectile dysfunction po na ito. So sana po ay gawin po natin ito at makatulong po ito sa inyong mga pinagdadaanan. Bagong lahat, ako po si Listeners Organist, nurse na nagbibigay ng mga health advice na makakatulong po sa tamang desisyon. So sana, kung makinabang po kayo, wag naman pong kalimutang i-like, share, and subscribe ang channel po natin. Follow my Facebook page, TikTok account, and kung may mga questions po kayo, feel free to comment down below para mabasa po natin ito at ma-discuss po sa susunod. So dito na po tayo sa mga tips and strategy para malunasan po ang erectile dysfunction, okay? First and foremost, ito po yung pag-include po ng regular exercise sa atin pong pang-araw-araw na ginagawa. Okay, napakahalaga po ang exercise, malaki ang kinalaman po nito para mabago, magamot, malunasan ang erectile dysfunction. Ang physical activity po ay nakakatulong para dumaloy ng maayos ang dugo po sa ating katawan. So, kapag maganda po yung daloy ng dugo, napakahalagang part po yan para ma-maintain po natin ang pagtayo ni Manoy. So, ano pang hinihintay natin? Mag-include po tayo ng moderate intensity exercises. Huwag po natin kalimutan ng cheapest way, ang paglalakad. Huwag po kayong tamarin, mga sir. Kayo naman mag-jogging po kayo, mag-bike, mag-swimming, at least 30 minutes araw-araw, 5 days a week. Next, number 2 ay healthy diet and weight management. Okay? Napakahalaga po ang healthy diet at pag-manage po ng atin pong timbang. Baka naman tumataba na po tayo. Sorry po sa word. Okay? Sorry. Okay, baka naman lumalaki na po yung bilbil po natin, mga sir. Napakahalaga po na maging disiplinado po tayo sa kinakain. So sa pagkain po natin, mahalaga na maraming prutas, gulay, at mga whole grains, mga lean proteins, at ganoon din po na mga healthy fats. Mga taba ng isda is healthy po para po sa inyong mga blood vessels. Nakakatulong po ang healthy diet para mag-improve po yung cardiovascular health po natin. Kapag maganda yung cardiovascular health, maganda rin po yung blood flow. Syempre, damay na po dito yung inyong mga ari. So, iwasan po natin yung sobrang pagkain na mga processed foods, yung mga prinosesong mga pagkain. Alam niyo na po yun, yung mga matatamis din pong pagkain. O kaya naman yung mga foods na mataas sa mga cholesterol or mga saturated fats. Lahat po ng yon ay nakakaapekto po sa magandang daloy ng dugo sa mga ugat po natin. Ano pa? Number 3. Okay, stress reduction and mental well-being. Okay, kung lagi kayong pagod, lagi kayong exhausted sa mga trabaho po ninyo, hindi po yan maganda. Nakakaapekto po yan sa erection ng mga kalalakihan. So, dapat marunong po kayong mag-de-stress. Ano po yung mga simple ways para maiwasan po ang sobrang stress? Alam nyo po kasi yung sobrang stress ay nakakaapekto po ito sa hormone level. Ganun din po sa daloy ng dugo sa katawan natin. So, stress-reducing activities, ano-ano po ito? Katulad po ng meditation, okay? Deep breathing, exercises, yoga, sleep. Okay. Pag pagod kayo, matulog kayo, magpahinga. Okay? Hindi na talaga kaya, magbakasyon naman kayo, mag-unwind, or magpa-check up po kayo sa mga doktor. Okay po? Para malunasan po yung inyong problema sa stress. Prioritize nyo naman po yung pahinga. Okay? Yung pag-aalaga sa sarili po ninyo. Huwag puro trabaho kasi pagka-affected kayo, nagkasakit kayo, sino ba ang maapektuhan? Yung trabaho din po ninyo. Napakahalaga ang relaxation para mag-improve po yung mental health po natin. Ano pa yung mga paraan para malunasan ang erectile dysfunction? Number 4, kung kayo po ay naninigarilyo, umiinom ng alak, tanggalin nyo na po yan. Kasi ang paninigarilyo ay nakakasira sa mga blood vessels na dinadaluyan ng dugo. Yung mga ugat na dinadaluyan ng dugo ay nasisira. So,
magkakaproblema sa daloy ng dugo. So, apektado rin po yung inyong mga ari. Marami po akong video kung how to quit smoking, how to quit alcohol drinking. I made a playlist po. Paki-check nyo po at panoorin. I-share nyo rin po ito sa lahat po ng mga nangangailangan nito, ng mga pamilya po ninyo, kaibigan, para maiwasan at matigil na po nila ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Number 5, lastly po, dapat open and honest communication. Okay? Pag may problema na kayo, hindi na pala nahirapan ng tumayo si Manoy. Okay? Kapag ganyan po kasi, nakaka-apekto po ito sa self-esteem ng lalaki. Nagiging dahilan po ito ng away, ng mga mag-asawa. So, kapag yan po yung pinakapunot dulo, hindi po kayo nagkakaroon ng magandang sexual life or hindi po kayo satisfied sa inyong mga pakikipagtalik dahil hindi nga tumatayo, walang penetration, mahalaga po na magpag-usapan nyo muna po itong mag-asawa and then maging honest po kayo sa mga nararamdaman nyo sa isa't isa. And then after that, magpakonsulta po kayo sa mga doktor, especially sa mga urologist. Kasi po, yung mga sinabi ko po ngayon, okay, mga tips lang po yan para na pwedeng makatulong po sa inyo. Pero, may kanya-kanya po tayong dahilan kung ano ba yung dahilan ng erectile dysfunction po ninyo. Maring signal din po kasi yan ng problema sa puso. So, dapat magpa-check up po kayo para malunasan agad yung mga komplikasyon na ganyan. So, sa conclusion sa vlog po natin, ang erectile dysfunction or hindi tumatayo si Manoy ay problema rin po ng napakaraming kalalakihan. So, nakakahiya lang pong magpa-check up yung iba. Nahihiya po sila. So, wag po kayong mahihiya kasi marami pong nakaka-experience po ng ganitong kondisyon. So, katulad ng mga shinare ko po na 5 strategy, ano po yon para ma-reverse po ang ED. Number 1 po, ang regular na pag-ehersisyo. Pagkain po ng masustansyang pagkain. Pag-iwas po sa sobrang stress. Pag-iwas po sa alak, sigarilyo, at pagpapa-check up. Sana po ay magawa po ninyo itong mga strategy or tips na sinabi ko po. Makakatulong po ito sa inyong sexual health. At potentially makakatulong or ma-reverse po yung erectile dysfunction po ninyo. Sana'y nakatulong po ang topic ko po regarding dito sa mga how to reverse erectile dysfunction, yung mga strategy na sinabi ko po para makapagkaroon po kayo ng healthy sexual life. So, yan po. Don't forget to like, share, and subscribe po ang channel po natin. Kung may mga tanong po kayo, feel free to comment it below. Tandaan po natin na prevention is better than cure. And see you on my next video po. Bye-bye! Love you po!